بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Una purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at dakilain. Naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasahuging Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng tao na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Sa pagpapatuloy ng ating topic, insyaallah subhanahu wa ta'ala, dito pa rin tayo sa ahkamul janaiz, mga batas patungkol sa janaza or janaiz. At dito na tayo dumako sa usapin ng paghuhugas ng patay. Kung sino ba ang maghuhugas ng patay na katawan ng isang tao. So dito na tayo, wal mar'atu tughassiluha an-nisa. So ang batas ay natalakay natin nung nakaraan na ang batas kapag ang isang lalaki ay namatay, ang maghuhugas sa kanya ay ang mga kalalakihan din. Ganon din na ang babae kapag siya ay namatay, ang maghuhugas ng kanya o magpapaligo ng kanyang katawan ay ang babae rin o ang mga kababaihan. Wal awla bitagsil mar'a al-maytata wasiyatuha. So ang katulad ng nasabi natin nung nakaraan, ang sino ang mas preferable na maghugas ng katawan ng isang babae ay yung kanyang binigyan ng tagubilin. Yung kanyang binigyan ng tagubilin. So kung sino ang sinabi na sa pagkamatay ko, ang maghuhugas sa akin ng patay, ang asawa ko halimbawa, yun po ang uunahin. Okay, sino man sa mga kababaihan, sabi niya si ganito, ang kaibigan ko na si Fatima, for example, ang maghuhugas sa akin ng aking katawan o magpapaligo sa akin kapag ako ay namatay. So yun ang unahin, yung kanyang itinagubiling, binigyan ng tagubilin na maghugas sa kanya. فإن كانت أوسط أن تغسلها امرأة معين قدمت على غيرها إذا كان فيها صلاحية لذلك. So kung halimbawa sinabi niya yung specific na pangalan ng babae ang kanyang ang kanyang binigyan ng tagubilin na yun ang maghugas sa kanya sa kanya pag namatay siya, ay yun po ang susundin, yung specific. Lalong-lalo na kapag siya ay mayroong salahiya. Sabihin, kapag siya ay mayroong kakayanan maghugas o magpapaligo ng patay na katawan ng isang tao. So yun po ang uunahin. ثم بعدها تتولى تغسيلها القرب فالقرب من نسائها. So pagkatapos, kung wala siyang pinagsabihan, wala siyang itinagubilin na maghugas sa kanya, ang maghuhugas o ang magpapaligo sa kanya ay ang sino mang pinakamalapit sa kanyang mga kamag-anak mula sa mga kababaihan. Wal mar'atu yatawalla tagsiluha an-nisa ala hada tartib. So ang tawag diyan, ang babae ang magpapaligo sa kanya, ang mga kababaihan kung sino ang pinakamalapit sa kanyang mga kamag-anak. Halimbawa, buhay pa ang kanyang nanay ang magpapaligo sa kanya. Kung wala ng kanyang nanay, ang kanyang lola. Kung wala ng kanyang lola, ang kanyang kapatid na babae. So ganun. وَالرَّجُلُ يَتَوَلَّ تَغْسِيلُهُ الرِّجَالُ عَلَى مَا سَبَقَ. Ganun din ang kalalakihan, kung namatay ang lalaki, ang mag-aula, ang pinaka mas may karapatan na magpaligo sa kanya ay ang mga kalalakihan din sa mga kamag-anak niyo, ang mga kamag-anak niya ang pinakamalapit sa mga kalalakihan sa mga kamag-anak niya. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ تَغْسِيلُ صَاحِبَهُ.
sahibahu. Farrajulu lahu an yughassil zawjah wal mar'atu laha an tughassil zawjaha. So ganun din kung halimbawa buhay pa ang kanyang asawa, halimbawa ang asawa niya ay buhay pa, mas preferable naman na ang kanyang asawa ang magpaligo sa kanya. Kung halimbawa ang lalaki ang namatay, ang kanyang asawang babae ang magpaligo sa kanya. Ganun din kapag ang asawang babae ang namatay, ang asawa lalaki ang magpaligo sa kanya. Yun po. Lianna Abu Bakar radhiyallahu anhu awsa an tugassiluhu zawjatah. Wa lianna Aliyan radhiyallahu anhu ghassala Fatimah wa warada mithlu dhalika an ghairihima min as-sahaba. Ganun din na meron tayong isa sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad SAW, pinaka malapit na kasamahan ni Propeta Muhammad SAW, si Abu Bakar radhiyallahu an at saka si Ali. So sila ang nagpaligo ng kanilang asawa. Nung namatay ang kanilang asawa, sila ang nagpaligo. Okay, sinabi niya si Abu Bakar, sinabi niya na kapag namatay siya, ang magpaligo sa kanya ay ang kanyang asawa. Ganon din si Ali nung namatay si Fatima, ang anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil si Ali ang naasawa niya ay ang anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero naunang namatay si Fatima kaysa kay Ali. So ang nagpaligo kay Fatima radhiyallahu anha ay si Ali. So yun po ang maghuhugas ng patay ng kanyang asawa. Wa li kullin min ar-rijali wan nisa ghaslun man lahu duna 7 sinin dhakaran kana aw untha. Qala Ibn Mundhir ajma'a kullu min nahfadhu anhu min ahli al-ilm ala anna al-mar'ata tughassilu as-sabiyyah as-saghir. So sabi niya wa li kullin min ar-rijali wan nisa ghaslun man kana duna 7 sinin dhakaran kana aw untha. So kahit sinong lalaki, babae man o lalaki, basta bata pa siya, so pwede siyang paliguan, halimbawa less than 7 years old. Less than 7 years old. Kapag namatay yung bata na mas ang edad niya ay less than 7 years old, so kahit sino sa mga kalalakihan ang pwedeng maghugas sa kanya, babae man o lalaki. Babae man o lalaki. Sabi niya basta sabi niya anal mar'atu tughsilu as-sabiy as-saghir. Sabi niya ganoon din mas mainam kapag ang babae ang magpaligo sa maliit na bata, yung bata pa lang. So yung mga toddler halimbawa, ang magpaligo sa kanya ay ang mas mainam ang mga kababaihan dahil sanay sila sa pagpaligo ng bata. Okay, wala namang problema kung lalaki, halimbawa nanay niya o tatay niya, okay, mga kapatid niya. So yun. Kung halimbawa ay mayroon siyang kapatid na babae na matay na less than 7 years old pa lang, siya magpaligo sa kanyang kapatid. Wala pong problema yan. Mas maganda ay ang babae. Sabi niya, ajma na kullun manahwad anhu min ahli al-ilm ala anna al-mar'ata tughassilu as-sabiy al-saghir. So ang magpapaligo ng mas less than 7 years old ay ang babae. ولأنه لا عورة له في الحياة فكذلك بعد الموت ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. So ganun din dahil bakit? Dahil wala pang aura, yung pribadong bahagi ng maliit na bata ay hindi pa naman matatawag na sabihin natin aura na kailangan takpan talaga. So yun ay pwede nang makita basta maliit pa na bata. So ganun din nung namatay si Ibrahim na anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang nagpaligo sa anak niyang lalaki na si Ibrahim ay ang mga kababaihan. So likulli min ar-rijal wa nisa ghaslu man lahu duna 7 sinin. So dhakaran kana aw untha. So yun. So papaliguan sila ng mga kababaihan. Walaysa limra'atin ghaslu ibni 7 sinin fa akthar wa li'anna ar-rajula ghaslu ibnihi 7 sinin fa akthar. So walaysa limra'atin ghaslu ibni 7 sinin fa akthar. So ang ganun din ang nanay, hindi na siya pwedeng magpaligo ng kanyang anak na babae, halimbawa namatay yung kanyang anak na lalaki,
namatay yung anak niyo na lalaki, pero more than 7 years old na, sabihin natin 8, 9, 10. So hindi na siya ang pwedeng magpaligo sa kanyang anak. Kahit anak niya pa yun, basta lalaki, namatay na halimbawa ang edad niya ay more than 7 years old. More than 7 years old, namatay, 16, 17, o binata na, o kay 8, 9, mga ganyan, namatay. So, ang nanay, hindi siya pwedeng magpaligo sa kanyang anak na lalaki. Na lalaki. Sino ang magpaligo sa kanya? Ay ang kanyang tatay. Ang kanyang tatay. So, ganun. Wala lirajulin gasd ibnati sab'a sinin fa akthar. Ganun din ang tatay na lalaki, siyempre tatay. So, ganun din ang tatay. Hindi na siya pwedeng magpaligo sa kanyang anak na babae kapag ito ay more than 7 years old na. Halimbawa, namatay ng dalaga na, sabihin natin 8 years old or 10 years old or 14, dalaga na. So namatay, ang tatay hindi na siya pwedeng magpaligo doon sa kanyang anak na babae. Pero sa less than 7 years old, pwede pa tatay o nanay magpaligo sa kanilang anak, babae man ito o lalaki. Pero kung more than 7 years old na, hindi na siya, ang nanay ay hindi na pwedeng magpaligo ng kanyang anak na lalaki pag more than 7 years old. Ganoon din ang tatay, hindi na pwedeng magpaligo sa kanyang anak na babae pag ito ay more than 7 years old na. So, ganoon po. So, Allahu Ta'ala a'lam. Tapos dito, sabi ni Sheikh, isa rin sa mga batas, wala yajuzu lil muslim an yughassila kafiran aw yahmil janazatahu aw yukaffinahu aw yusalliya alayhi aw yatba janazatahu liqawlihi ta'ala. So ganun din na hindi pwede tayong magpaligo, hindi natin pwedeng paliguan ang isang patay na katawan ng isang hindi Muslim. Halimbawa, i-request nila, alam natin na namatay yung isang tao na ito, hindi siya Muslim. So sabi ng mga tao, Imam ay o yung marunong magpaligo ng patay, sabi niya paliguan yung hindi Muslim na namatay. So hindi tayo pwede. Hindi rin tayo pwedeng sumama o magdala ng kanyang patay na katawan patungo sa libingan. Hindi rin natin siya pwedeng itakfin, ibig sabihin balutin ng puting tela o kaya pagdasalan. O kaya sumama sa libingan. Hindi tayo pwede. Basta ito ay hindi Muslim. Dahil sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim. O kayong mga mananampalataya, huwag kayong umako ng responsibilidad sa grupo ng mga tao na kinamumuhian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ibig sabihin, yung tao na namatay na hindi Muslim, hindi ito responsibilidad ng mga Muslim. Hindi ito responsibilidad ng mga Muslim. So ito po ay fal-ayatul karimatu tadullu bi'umumiha ala tahrimi tagsili wa hamlihi wa ittiba'i janazatihi. So ito pong aya na ito, itong verse na ito mula sa Quran, in general ito po ay nagbabawal sa paghugas o pagpapaligo o pagdadala o pagsama patungo sa libingan sa mga taong hindi Muslim. Sa mga tao na namatay na hindi Muslim. Ganon din ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinabi niya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala kabri. Innahum kafaru billah. Subhanallah. So sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwag kayong magdasal sa sino mang namatay na hindi Muslim. O kay sumama o kay tumayo sa kanilang libingan. Tunay na sila ay hindi mananampalataya o hindi sumasampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ganoon din, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma kana lin-nabiyyi wal-ladina amanu ay yastaghfiru lil-mushrikin. Ito yung isa sa mayroong isang sister nagtanong sa grupo, mayroong isang sister, sinagot natin ito ng voice. Sabi niya kung pwede bang idasal ang mga taong namatay na hindi Muslim. Iwan ko kung yun ba ang pagkasabi niya. So, nandun sa grupo ang katanungan. Pero sinagot natin ito na hindi natin pwedeng ipagdasal ng kaligtasan o ng kapatawaran ang isang taong namatay na hindi Muslim.
dahil hindi po sila maliligtas. Hindi po maliligtas ang sino man na namatay na hindi sumasamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagsabihan ng Allah sa banal na Quran, sabi niya, hindi nararapat makana lin nabi. Hindi nararapat sa isang propeta o kay sa mga mananampalataya ang humingi sila ng kapatawaran para sa mga namatay na hindi Muslim. O kay sa mga namatay na hindi mananampalataya. Paano yun? Hindi tayo pwedeng, halimbawa, namatay yung isang tao na kakilala natin, hindi natin pwedeng sabihin, o Allah, patawarin mo siya, o Allah, papasukin mo siya sa paraiso, o Allah, kahabagan mo siya. Hindi. Bawal sa atin magganon. Dahil bakit? Sinabi na ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sila ay hindi makapasok sa paraiso. Kung sinabi na ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi sila makapasok sa paraiso at sila ay mananahanan habang buhay sa impyerno, wala nang sense ang ating paghingi ng tawad sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dito pa lang pinagbabawalan na tayo na humingi ng kapatawaran, ng habag, nang sila ay makapasok sa paraiso kapag namatay yung tao na yun na hindi siya Muslim. Pero halimbawa mga kapatid, may tao na namatay. Hindi tayo sure na nagko-Muslim ba siya o hindi Muslim. Huwag natin sabihin na siya ay mapunta sa impyerno. Huwag. Huwag natin sabihin na mapunta rin siya sa paraiso, kaya patawarin siya ng Allah. Huwag. So ang Allah na ang bahala sa kanya. Ang Allah ang nakakaalam kung ano ang kanyang last o ang huling ginawa niya. Kung ang huling ginawa niya sa isumamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag natin sabihin na siya ay maimpyerno. Okay, yung buhay na tao, halimbawa mayroon isang buhay na tao na siya ay talagang kontra sa mga Muslim. Okay, siya ay taong talagang pinapatay niya ang mga Muslim. For example, buhay pa lang sasabihin natin na siya ay maimpyerno, hindi pwede. Dahil hindi natin alam, pagdating ng huling buhay niya, doon niya matagpuan ang Islam at mag-Muslim siya. So, nagkamali tayo sa pag-judge sa kanya. Ang Allah lamang nakakaalam kung ano ang kahihinatnan ng isang tao sa huling buhay niya. Okay? So, malinaw? Wala yadfinuhu walakin idza lam yujad man yadfinuhu min al-kufar fa innal muslim yuwarihi. So, hindi rin natin pwede siyang ilibing. Hindi rin natin siya pwedeng ilibing. Pero, sinabi ni Sheikh, kung walang hindi Muslim na pwedeng maglibing sa kanya, ang gagawin natin ay atin siyang hindi ilibing ng katulad natin. Bi an yulqihi fi hufratin man'an min at-tadarruri bi juttatihi wa ilqa'i qatla badr fil qalib. Wali ilqa'i qatla badr fil qalib. So ang gagawin natin, maghukay lang tayo parang compost pit. Yung ano natin, yung compost pit ba yun dati sa atin? Maghukay tayo ng butas. Tapos ilalagay natin doon yung katawan niya. Hindi natin balutin, basta ilagay natin doon at para lamang hindi siya mangangamoy at hindi tayo maapektuhan sa kanyang amoy. Kung wala talagang Muslim, wala talagang hindi mananampalataya o hindi Muslim na pwedeng maglibing sa kanila ayon sa kanilang tradisyon. So kung wala talaga, kunin siya ng Muslim, ilibing siya, maghukay at ilibing siya doon, ilagay siya doon sa hukay. Ganun po. Wakada hukmul murtaddi katariki salati amdan wa sahibi bid'atil mukaffira. So ganun din ang hukom. Anong hukom na ito? Ang batas na ito sa mga taong tumalikod sa Islam. Nag-Muslim siya, tapos bumalik siya sa dati niyang relihiyon. So kapag namatay yung tao na yun, wala na siyang kapatawaran. Ganun, kung wala na siyang kapatawaran, siya po ay kapag namatay ay hindi natin siya paliguan. Hindi siya paliguan ng Muslim, hindi siya pa ililibing sa Islam, hindi siya pahuhugasan, hindi siya babalutin, hindi siya pagdadasalan, at ilibing siya sa anumang tradisyon na mayroon sila sa kanyang binalikang relihiyon. Dahil hindi na siya Muslim. So ganun po. Ganun din yung mga taong gumagawa ng bid'ah, na yung bid'ah, pagbabago sa relihiyon, na yung ginawa nila, yung pagbabago sa relihiyon ay dumarating sa punto na ito ay
nagkukufur na o tumatalikod na o hindi na naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun hukom. Pero wag tayong basta-basta mag-judge, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng basta-basta mag-judge. Halimbawa, mayroong isang sister, brother, nag-Muslim. Okay, mashallah, nung una, matuwid siya sa Islam. Minsan, pagbalik niya sa Pilipinas, dati naghihijab siya dito sa UAE, sa Saudi, sa Kuwait, o ano man, sa Qatar, o ano mang bansang Muslim na kinabibilangan niya nung saan siya ng Muslim. Pagbalik niya ng Pilipinas, siyempre mayroong social media na. So pagbalik niya ng Pilipinas, hindi na nakahijab, kasama na ng mga nag-iinuman, kasama na ng mga barkada niya na wala hindi Muslim. Huwag natin din i-judge na siya ay automatically bumaliktad. Ang Allah ang nakakaalam. At siya sa kanyang sarili, kung bumaliktad o bumalik na ba siya sa dati niyang relihiyon. Hindi ibig sabihin, hindi na siya naghijab, maaring hindi siya naghijab dahil nahihiya siya, although nagkakasala siya doon. Malaking kasalanan yun. Pero hindi ibig sabihin na tumalikod siya sa Islam. Maliban na lamang kapag talagang hindi na siya nagsala, sinadya niyang hindi niya magsala, hindi siya magsala, hindi niya na pinapahalagan ang mga batas ng Islam, at nagdasal na siya sa mga dinadasalan ng mga rebulto o Kristiyano, kung dati siya Kristiyano. So pag ganun, wala na. Sa pag ganun ay hindi na natin siya siya ay tumalikod na sa Islam, at kapag namatay siya doon, wala na tayong pakialam sa kanya. So yun po, mga kapatid. وهكذا يجب أن يكون موقف المسلم من الكافر حيا وميتا موقف التبري والبغضاء. Ganun din na ang mga hindi Muslim, ang isang Muslim ay kailangan matibay siya sa pakikitungo niya sa mga hindi mananampalataya. So tayo ay sa abot ng ating mga kaya, umiwas tayo na maimpluwensyahan nila. Lalong-lalo na pagdating sa pagsamba sa Allah, sa paniniwala na tayo ay maimpluwensyahan nila. So yun po ang pakaingatan natin. Kasi maraming mga tao, mashallah, hindi tayo pwedeng mag-judge. Maraming mga Muslim, nagmu-Muslim sila. Okay, mashallah, matibay sila sa kanilang Islam. Dahil hindi nag-aral kalaunan. Hindi na sila nag-aral kalaunan, sila na ay naligaw at napasama na sa mga hindi mananampalataya hanggang sa naabutan siya ng kamatayan doon. A'udhu billah. Naway magpakupkup tayo lahat palagi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Delikado, mga kapatid. Kapag ang isang tao ay tumalikod sa isang, tandaan natin, wala na siyang kapatawaran. Hindi siya papatawarin ng Allah. Pagkatapos niya makilala ang tunay na Diyos, pagkatapos niya malaman na ang Islam ang tunay na reliyon, tapos tatalikod siya, ito po ay walang kapatawaran, kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag namatay siya, habang buhay siyang paparusahan ng Allah sa impyerno, susunugin sa apoy na naglalagablab ng impyerno. So yun po, mga kapatid. قال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم والذين معه قال إن قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sa pagkasabi ni Ibrahim sa mga group, sa mga sa kaum niya, sa nasyon niya. Sabi niya, tunay na ako ay inosente sa inyong mga pinagagawa. Katulad ng pagsamba niyo sa mga Diyos-Diyosan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay hindi ko pinapaniwalaan. Ibig sabihin, hindi pinapaniwalaan ni Ibrahim ang pagsamba nila. Dahil si Ibrahim alayhi salatu wassalam sumasamba lamang sa Allah. So pagka ganon, magkakaroon po tayo ng pamamagitan sa pagitan natin, dahil kami ay sumasamba sa Allah, kayo hindi sumasamba sa Allah. So magkakaroon tayo minsan ng hinanakit sa kanila, ng tawag dyan, gap, yung space natin sa kanila, hanggang sa sila ay bumalik at maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun po. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu
walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ganon din sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi nararapat sa grupo ng mga tao na naniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at kabilang buhay na mamahalin nila ang mga taong kumakalaban sa Allah. Hindi natin pwedeng mahalin, hindi natin pwedeng mahalin ang mga taong kumakalaban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit pa sila ay ating mga ama, ating mga anak, ating mga kapatid, ating kamag-anak. So yun po. Ano ibig sabihin ito? Kahit ang tatay natin, ang nanay natin, kapag hindi sila naniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pagmamahal natin sa kanila ay kulang. Hindi ibig sabihin hindi natin sila mahalin. Mahalin natin sila bilang nanay at bilang tatay. Pero pagdating sa relihiyon, halimbawa, sinabi ng nanay mo na bumalik ka na sa pagka-Kristiyano, ayun ay hindi na natin pwedeng gawin. Although sabihin natin, mahal kita, nay, mahal ko, pero ang pagbalik sa dating relihiyon, dating pagka-Kristiyano ay hindi ko na gagawin. Kahit gaano kita kamahal. Tay, nay, may sabihin ng nanay mo, bumili ka ng baboy. Sabihin mo, nay, mahal kita, sunusunod kita. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko pwedeng ipagpalit ang aking paniniwala, ang aking relihiyon sa pagmamahal ko sa iyo. Ibig sabihin, mas mahal natin ng Allah, mas mahal natin ng propeta ang Islam kaysa magulang natin na hindi mga Muslim. Yun po ang mawqif natin. Pero hindi ibig sabihin na aawayin natin sila, wrong. Kasi akala ng iba na dahil nag-Muslim din sila, aawayin natin, hindi na natin sila kontakin, hindi na natin sila, wala na tayong pakialam sa kanila dahil hindi sila mga Muslim. Wrong. Ito ay hindi pwede. Dahil makikita nila yan, nagbago ang anak ko. Dati mahal niya ako, ngayon hindi niya ako mahal. Dapat ipakita mo na mahal mo sila, mas mahal mo sila nung ikaw ay nag-Muslim. Ang hindi mo lang pagmamahal sa kanila, yung pagdating sa pagsamba nila ng maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa mga ribolto, sa ibang sinasamba. So yun lang ang hindi mo minamahal sa kanila. Pero pagmamahal bilang ikaw ay anak, bilang ikaw ay kapatid, minamahal mo sila. Pero hindi sa punto na sila ay susundin natin sa anuman ang ipinag-utos nila sa atin, kahit labag na ito sa Islam. Sabi ng mga scholars natin, sabi niya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hindi mo pwede sundin ang sino man sa nilikha pag ito ay pagsuway sa tagapaglikha. Okay? So yun po ang ating paninindigan. So wala akong sinabi at hindi sinabi ng Islam na hindi natin mahalin ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kapatid, ang ating magulang kapag hindi sila Muslim. No, mahal natin sila bilang kapatid sa dugo, nanay na magulang natin sa dugo, sa kamag-anak natin sa dugo, pero sa kanilang paniniwala ay hindi natin sila mahal. Doon sa kanilang paniniwala, ito ay hindi natin pwedeng sundin sa kanila. Okay? Ngayon din, wadhalika lima bainal kufri wal imani min al-ada'i wa mu'adatil kufr lillah wa lirusulihi wa lidinihi fala tajuzu mawalatuhum ahya'an wala amwatan. So bakit mga kapatid, hindi pwedeng mahalin sila? Dahil una-una, ikaw ay sumasamba sa Allah na nag-iisa. Sila ay hindi sumasamba sa Allah. Parang napakasakit yun. Sa Panginoon natin na tunay na Diyos, na ang ating mga magulang, ang ating anak, ang ating kaibigan, ang ating mga kamag-anak, sumasamba sila ng maliban sa Diyos, maliban sa tunay na Diyos. Hindi ba masakit yun sa ating damdamin? So yun ang dahilan. Masakit yun sa damdamin natin na tayo ay sumasamba, naniniwala sa tunay na Diyos, pero sila ay hindi sila naniniwala sa tunay na Diyos. Sinasabi natin na ang Allah walang anak, sinasabi nila ang Allah o ang Diyos ay mayroong anak. Ito ay masakit sa atin. Masakit sa atin na inaakusahan nila ang Allah o ang Panginoon ng mga bagay na hindi angkop sa Kanya. So dito, hindi ba tayo masasaktan? So kaya dito, hindi natin sila pwedeng mahalin pagdating sa ganun. So ganun man, nung buhay man sila at patay sila, ay hindi natin pwedeng mahalin sila pagdating sa usapin ng relihiyon. Naway patatagin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga puso natin sa katotohanan at tayo ay gabay palagi sa tuwid na landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay.
Yushtaratu an yakuna al-ma'u alladhi yughassalu bihi tahuran mubahan. Okay, dito na tayo. Pagdating sa paghugas ng patay, ay mayroon pong mga kondisyon. Okay? May mga kondisyon. Kung ano ang gamitin natin, ano ang kondisyon ng paghugas natin, lalong unahin natin ngayon ang tubig. Okay. Wayustaratu, ibig sabihin, kondisyon sa paghugas ng patay, an yakuna al-ma'u tahuran, an yakuna al-ma' alladhi yughassalu bihi tahuran mubahan. Dahil papaliguan natin ang patay na katawan ng tao, kailangan ang tubig na ating gagamitin sa pagpaligo ay kailangan siya ay malinis na tubig. Bakit mayroon bang mga tubig na hindi malinis? Marami. May mga tubig na hindi malinis. Pangalawa, ay kailangan yung tubig na ito ay mubah. Kailangan yung tubig na ito ay mubah. Ano ibig sabihin ng mubah? Yung tubig na hindi haram. Bakit? Meron bang tubig na haram? Yes, mga tubig na ninakaw, mga tubig na ginamper. Halimbawa, ninakaw nila, ginamper nila, hindi sila nagbabayad, kumukuha, nagnanakaw sila ng tubig ng kapitbahay, hindi yung pwedeng gamitin sa pagpaligo ng patay. Kailangan tubig na malinis na ito ay halal. Ito ay halal. Okay? Wal afdalu an yakuna baridan. Ang mas magandang tubig na gagamitin natin ay yung malamig na tubig. Okay? Ang mas mainam na tubig na gagamitin natin ay yung malamig na tubig, hindi yung mainit. Okay? Hindi maligamgam. Mas mainam na ito ay malamig. Hindi naman yung nag-freeze talaga. Yung medyo malamig lang na tubig. Illa inda al-hajati liizalati ala al-mayyit aw fi shiddati bard fala basa bitaskinihi. So, maliban na lamang kapag halimbawa, kailangan natin ng medyo mainit na tubig para tanggalin ang maruming bagay sa katawan ng taong namatay. Okay, yung panahon sobrang lamig talaga. At yung tubig sobrang lamig. Hindi naman doon, hindi rin naman pwede yun. So, although preferable ang malamig na tubig, pero wag yung sobrang lamig. So, pwede natin siyang i-warm konti. So, wala pong problema. So, ito naman ay afdaliya. Ano ang mas mainam? So, mas maganda ang malamig na tubig sa pagpapaligo ng patay. Okay. وَيَكُونُ التَّغْسِيلُ فِي مَكَانٍ مَسْتُورٍ عَنِ الْأَنْظَارِ وَمَسْكُوفٍ مِنْ بَيْتٍ أَوْ خَيْمَةٍ أَوْ نَحْوِهَا إِنْ أَمْكَنَ. So, ganon din, ang lugar ng pagpapaliguan, ito naman ay kondisyon. So, saan natin siya papaliguan? Papaliguan natin siya sa lugar na nakatakip. Ibig sabihin, close na lugar. Halimbawa, anong close na lugar? Ay ibig sabihin, hindi nakikita ng tao na pinapahugas at pinapaliguan natin yung patay. So, siya ay nasa closed door. So, mayroong, okay, sa isang tent, pinapaliguan natin na malaki, na mayroon siyang bubong, mayroon siyang bintana na hindi pwedeng makita ng mga tao kung ano ang ginagawa sa pagpaligo sa loob. So yun po ang kondisyon ng pagpaligo ng patay. Wa yustaru ma bayna surratil mayyiti wa rukbatihi wujuban qabla tagsil. Okay? Ito ay iniisa-isa na natin. So ngayon, na tayo doon sa pagpaligo. So nakuha natin na ang kondisyon ay kailangan ang tubig malinis at halal. Mubah. Ibig sabihin ng mubah, halal, hindi ninakaw, okay, hindi inagaw na tubig, kung hindi ito ay malinis at saka mubah. Ganon din na ang lugar na pagpapaliguan niya ay kailangan closed door, hindi nakikita ng tao. May bubong, may pintuan, so hindi siya nakikita ng mga tao. Lalong-lalo na kapag mayroong lugar na ganon. Pangatlo, kailangan yung tao na papaliguan natin, tatakpan natin ang pagitan ng kanyang magmula sa surrah, mula sa kanyang pusod hanggang sa kanyang tuhod. Ito ay sa mga kalalakihan. So kung ang ating papaliguan ay lalaki, ang tatakpan sa kanya, ang tatakpan bago sa paliguan, tatakpan natin yung kanyang mula pusod hanggang sa tuhod. Patatakpan natin ito bago natin siya paliguan. Bago natin siya
paliguan. So tatakpan siya mula sa pusod hanggang sa tuhod na hindi makita yung pribadong bahagi ng katawan niya. Kailangan hindi makita yung pribadong bahagi ng katawan niya kahit ikaw pa ay nagpaligo, kahit pa ikaw ang nagpaligo sa kanya. So hindi ka pwedeng tumingin o hindi mo pwedeng makita ang pribadong bahagi ng katawan ng taong namatay. So mula sa pusod hanggang sa tuhod. So tingnan mo, subhanallah, kung paano kahit patay na, kung sa hindi pa yan Muslim, subhanallah, marami tayong nababalita, lalong-lalo kapag babae ang namatay at dinadala sa mga foreignarya. Maraming balita, subhanallah, na kung ano-ano pang ginagawa ng mga taong nag-iimbalsamo sa kanila. Subhanallah. So tingnan mo mga kapatid kung gaano kaganda ang Islam. Subhanallah. Kahit patay ng isang tao, pinapangalagaan pa rin ang kanyang karangalan. Pinapangalagaan pa rin ang kanyang dignidad. Subhanallah. Ang kanyang dignidad, pinapangalagaan pa rin. So bago sa paliguan, kailangan sigurado tayong natakpan ang mula pusod niya hanggang sa kanyang tuhod. Hanggang sa kanyang tuhod. Thumma yujarriduhu min thiyabihi. Tapos yung niya, yung damit na suot niya, isa-isahin na nating tanggalin. Pero siguraduhin natin na yung pusod, mula pusod hanggang tuhod ay nakatakip. Nakatakip na. Tapos tanggalin natin yung kanyang damit para umpisahan natin siyang paliguan. Wa yudau ala sariril ghusli munhadiran nahwa rijlaihi liyansabba anhu al-ma wa ma yakhruju minhu. So ilalagay siya, mayroong sa pagpapaligo ng patay, mayroong tinatawag na para siyang higaan. May higaan siya na tapos siya ay, yung higaan na yun, medyo, tawag dyan, medyo pahalang. Medyo pataas ang kanyang tawag dyan, ang kanyang style. Para sa pagpaligo niya, ano man ang lalabas ay didiretso sa baba. Halimbawa, yung huhugasan, papaliguan ng kanyang ulo, hugasan na siya. Mamaya makuha natin kung anong pamamaraan ng pagligo sa patay. So ano man lalabas dito ay medyo medyo naka-slanting siya, konti lang, para kapag paliguan siya, lalabas o didiretso doon ang tubig sa lugar na kung saan pupunta yung tubig. So yun po. So papaligon. Pero sigurado tayo na hindi naman yung masyadong pahalang talaga. Okay? So ganun ang gagawin niya. Tapos wa yahduru tagsilu al-ghasil wa man yu'inuhu alal ghusl wa yukrahu li ghayrihim huduruhu. So dito na mag-uumpisa. Pupunta na ngayon ang ilalagay na siya sa parang higaan na pinapaliguan ng patay. Tinatakpan ang kanyang pribadong bahagi ng katawan. Ito ay sa lalaki, mula sa pusod hanggang sa tuhod. Okay? Tapos wayahduruhu tagsil. Wayahduruhu tagsil. So ngayon, ilalagay na natin siya doon sa lugar na paghuhugasan natin. Ngayon, pupunta na ngayon ang may karapatang maghugas sa kanya na nakuha natin noong nakaraan at kanina. So halimbawa sa lalaki, pwede ang kanyang asawang babae. Kung babae naman ang namatay, pwede ang kanyang asawang lalaki. Pwede ang kanyang asawang lalaki. So ganun. O kaya sino man ang napag-utusan at may karapatan, ayon sa nakuha natin kanina. So sila lamang at sino mang pwedeng tumulong sa kanya. Halimbawa, ang kaya lang maghugas ay yung isang imam. So ngayon, yung imam kailangan niya ng katulong. Kailangan niyang katulong magbuhos ng tubig, siya ang magpaligo ng patay. Tapos mga dalawa, kailangan niyang dalawang katulong. Yun lamang ang mag-attend. Yun lamang ang mag-attend ng paghugas ng kanyang patay. So yung iba ay hindi na ninanais na sumama sa pagpaligo sa kanya. Sa pagpaligo sa taong namatay. So yun lamang ang pwede. Kung sino ang tao na inutusan na siya ang maghugas ng patay. So yun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So inshallah, next week kukunin natin yung mismong pamamaraan ng
paghugas. So nakuha na natin yung tubig na gagamitin niya. Kailangan ilalagay siya sa lugar o sa lugar na papaliguan na ito ay close o hindi nakikita ng mga tao. Kailangan nandun na yung maghuhugas sa kanya. Yung tubig ay mas maganda ito ay medyo malamig o malamig na tubig ang gagamitin, maliban na lamang kapag kailangan ng mainit para sa paglinis ng kanyang dumi sa katawan at iba pa. So, yun po ang yun po ang nakuha natin kanina. Tapos takpan ang kanyang pribadong bahagi ng katawan mula sa pusod hanggang sa tuhod. Mula sa pusod hanggang sa tuhod. So, yun po mga kapatid. Inshallah, tapos kukunin natin next ay yung yung pamamaraan ng paghugas ng patay sa taong namatay, inshallah. So, mas maganda na mag-attend tayo dito dahil maaring mangyari sa atin may mga kapatiran tayong namatay, tayo lang may kakayanan maghugas at tayo lang may alam maghugas. So, ito pa ay gagawin natin. Huwag tayo po matakot sa patay. Yung iba takot sa patay. Huwag kayo matakot. Subhanallah, lalo na pag Muslim. Ang Muslim hindi yan kinakatakutan. Okay? Normal na tayong lahat ay mamamatay. So inshallah, next week kukunin natin ang pamamaraan ng paghugas ng patay inshallah subhanahu wa ta'ala. So sino pong may tanong? Sino may tanong? Sino may tanong? Okay, wala na. Kung walang tanong, inshallah break muna tayo. Barakallahu fikum. So dito na lang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.